Update tayo sa mga balita mula dyan sa may Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Mga kapumbo, kasabay pa rin po ito ng patuloy na pagtutok ng naturang opisina. Ito sa sitwasyon ng mga sasakyan. Kasama na po dito yung mga kolorum ng mga sasakyan ngayon pong holiday season. May mga live report dyan si Bombo Gran Hilario. Yes, Bombo, Genesis, planong magpatupad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ng amnesty program sa mga operator na kolorum o namamasada ng walang kakukulang permit, dokumento o prangkisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza III ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, tinitingnan nila ang implementasyon ng pagbibigay amnestiya sa mga behikulong kolorum. Ito anyay upang mabigyan pagkakataon sila na sumunod sa tamang panuntunan at legal na pamamaraan sa pagtanggap ng mga pasero sa kalsada. Ibig sabihin, magkakaroon ng oportunidad ang mga kolorum operators na makakuha ng prangkisa sa pagpasada ng kanilang mga pampublikong sasakyan. Subalit ayon sa opisyal, kakailanganin pa muna nilang matiyak ang numero ng mga posibleng mabigyan ng amnestiya bago ito tuluyang maipatupad. Narito ating pakinggan si Chairman Vigor Mendoza III ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board. Amnesty, magbibilang muna tayo, kaya ayaw naman natin sobra-sobra, no? At saka meron to tayo kasama to sa ating public transport modernization program. Kailangan mapalaob rin sila dyan, no? So, siguro by end of the year, we'll do our head count first. Tama-tama, after the educational campaign, we'll start the amnesty sometime January. Habang binigyan din naman ni Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation na hindi kabilang sa mga programang amnestiya ang roadworthiness ng pampubliko mga sasakyan. Yet niya hindi maaaring pagbigyan ng mga ito lalo na kung ang pampublikong sasakyan na gagamitin pamasada gaya hindi pasado sa pagiging roadworthy. Narito at naman pakinggan si Secretary Giovanni Z. Lopez ng Department of Transportation. Yung amnesty po na ating pinag-uusapan dito, yung pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga pampublikong sasakyan na makakuha ng tamang prangkisa o provisional authority. Hindi po to kasama yung sinasabi nating roadworthiness. Wala pong amnesty sa roadworthiness. Kung hindi po roadworthy ang yung sasakyan, hindi po pwedeng bumiyahe. At yan po ay tatayuhan namin at paninindigan. Magugunit ang inilunsad kamakailan ng mga naturang ahensya katuwang ang Department of Justice, ang Anti-Colorum Task Force, layon matutukan mga sasakyan na iligal na mamasada. Ngunit, binigyan linaw ni Chairman Vigor Mendoza III ang na maglulunsad pa muna sila ng malawakang information drive. Ibig sabihin, wala pa munang magaganap na hulihan na pangungunahan ng naturang task force na inulunsad kamakailan ngayong darating na araw ng Pasko. Atin naman pakinggan muli si Chairman Vigor Mendoza III ng Land Transportation and Regulatory Franchising Board. Sinasabi ko, no, ang utos muna sa atin, the educational and informational campaign. Baka naman hindi na nalalaman yung kanilang culpability or liability na mag-operate na kolorum. So we will have a massive campaign to all media outlets, gagamitin natin pagkakataon gaya nito para maturuan sila ng tama. So itong Kapaskuhan na to, wala pa hong kaming balak manghuli talaga gamitin itong task force, no? It's education and information drive. Yan ang tinig ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Chairman Vigor Mendoza III. Nag-uulat live, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.